One Piece Chapter 1138 full spoiler at ang title nga nito ay Sacred Text. Sa cover page nakita nga nila Yamato na nandun nga sa Secret Base si Usopp. Nakasuot nga raw ito ng Wano Kuni outfit pero suot pa nga rin daw nito yung mask niya at nagiinom nga raw ito kasama ang mga tauhan niya at ang ilang mga geisha. So nagsimula nga ang chapter sa Underworld kung saan may malay nga raw si Loki. Maring hindi talaga siya nawala ng malay sa last chapter kundi bumagsak lang talaga yung mukha niya. At tinanong niyang hadyan si Shamrock kung somehow related ba raw ito kay Red Hair Shanks. Dagdag pa nga ni Loki ang isang Great Pirate nga raw at ang isang Tenryubito talagang totally opposite being. At how come na meron daw parehong mukha ang dalawa? At yun dahil nga dyan mga tol ni-reveal na nga ni Shamrock ang kaugnayan niya kay Shanks. Sinabi niya kay Loki na nakababatang kapatid niya raw ito. Nakabalik nga raw si Shanks ng isang beses sa Marijua pero mas pinili pa nga rin daw nito ang mababang uring pamumuhay. Pero ayun, wala nga raw tayong makikitang flashback ng mga pangyayaring yan mga tol sa chapter na to. Base nga dyan, mukhang hindi nga gusto ni Garling na napunta sa Roger Pirate si Shanks matapos ang God Valley incident. Dahil sa pinabalik nga nila ito ng Marijua ng isang beses, pero ayun, obvious naman na talagang pipiliin nga ni Shanks na hindi maging isang Celestial Dragon. Dahil yun nga talaga ang kinamumuhian ng isang pirata. Anyway, namangha nga raw si Loki sa mga sinabi sa kanya ni Shamrock at ngayon pareho na nga raw siyang may galit sa dalawang magkapatid at nangako nga siyang maghihiganti para sa lahat ng kanyang mga kaibigan. At sabi naman dyan ni Shamrock kung pinagbabantaan ba raw siya nito. Sabi naman ni Gunko wag nga raw sayangin ng boss niyang si Shamrock ang oras nito dyan kay Loki. Sagot naman ni Shamrock alam niya nga raw yun at hindi niya raw kailangang atakihin directly yang si Loki. At mula nga dyan mga tol ang matindi bigla niya ngang tinawag ang Cerberus. At sa paghugot niya nga ng espada niya bigla na lamang lumabas ang napakalaking three-headed dog na tinatawag na Cerberus. At mula nga yan mismo sa espada ni Shamrock. Wala nga raw confirmation kung ito ba ay Devil Fruit ability pero syempre obvious naman na yun na nga yun. At ang Cerberus nga raw na yan pareho dun sa zombie ni Moria pero talagang mas nakakatakot nga raw ito. Meron daw mga itim na ulap ang nakapalibot sa leeg nito at meron nga rin daw tigi-tigisang espada sa bunganga ang tatlong aso. So grabe mga tol, talagang napakabangis nga ng Devil Fruit ability ng espadang ito ni Shamrock at abangan na nga lang natin ang full chapter para makita natin ang napakatinding design nito. Anyway, kasabay nga raw niyan gumawa ng napakalaking ibon si Gunko gamit ang arrow powers niya. Nagutos naman si Shamrock sa ulo ng Cerberus na lumipad papalayo at mula nga dyan sumakay raw sa ibon ang dalawang Holy Knights. At sabi nga dyan ni Shamrock kay Loki pag nakasurvive nga raw ito sa gagawin nila feel free nga raw para maghiganti at talagang kakalabanin niya raw ito. Napahindi naman dyan si Loki wag nga raw nagbibiro ang mga ito, hindi nga siya makapaniwala dahil sa sasaksakin nga siya ng espada ng Cerberus. At mula nga dyan mga tol napakatindi ng ataking ito, umikot nga raw sa ere ng napakabilis ang three-headed Cerberus sabay napakabilis nga nilang lumipad papalapit kay Loki at tinusok nga sa tiyan nito. So grabe nga yan mga tol, hindi nga lang bugbog kundi talagang gustong patay ni Shamrock si Loki. Delikado nga ang ataking yan dahil sa tatlong espada ng Cerberus ang tumusok sa tiyan ni Loki at kung makasurvive nga siya maraming dugo naman ang mawawala sa kanya dahil sa hindi niya nga matatakpan nito. Anyway, napamura na nga lang dyan si Loki at talagang galit na galit nga siya sa dalawang Celestial Dragon. At mula nga dyan lumipad na raw papalayo si Shamrock at Gunko mula dyan sa Underworld. At sabi nga dyan ni Shamrock ang pagsuppress nga raw sa mga giant ng napakabilis talagang mahirap kaya magsimula nga raw sila sa paghuli ng mga bata at tumawag pa nga raw ng isang tauhan niyang si Gunko. At tanong na nga lang ni Gunko sino ba raw ang gusto ni Shamrock? So ayun mga tol, hindi nga lang dalawa kundi magdadagdag pa nga ng isang God's Knight etong si Shamrock. Kaya sa susunod na chapter talagang aabangan nga natin ang isa pang Celestial Dragon na parating. Sukat naman dito sa Oras Castle kung nasaan sila Luffy at ang grupo niya. At na-meet na nga nila yung dalawang gwardiya na nakita ni Luffy sa nakaraang chapter. Talagang nagalit nga dyan si Luffy dahil sa sinabi nga ng dalawang gwardiya na inatake raw sila ni Red Hair Shanks. Hindi nga raw talaga makapaniwala si Luffy at hindi nga raw yun gagawin ni Shanks. Napaka-cool at talagang kagalang-galang nga raw si Shanks at parang natatawa naman daw si Nami habang galit na galit nga si Luffy. At nasabi niya nga na talagang napakalaki raw ng tiwala ni Luffy kay Shanks. Sagot naman ni Luffy oo habang galit at siguradong magagalit nga rin daw si Nami kung meron nagsalita ng masama
patungkol kay Morimir. At sabi naman ni Nami, si Bilmer nga raw yon. At mula nga dyan, sinabi ng dalawang giant na maaaring yun nga raw kamukha lamang ni Shanks o maaaring kapatid daw nito. Nagtataka naman si Luffy sa sinasabing baka raw kapatid yun ni Shanks, kaya ang naisip niya nga kung meron man daw siguradong mabuting tao raw ito. Narinig niya nga raw dati na nagsalita si Shanks patungkol sa pamilya niya, pero apparently nasa pirate ship na nga raw ito mula pa pagkabata. Kaya tingin nga raw ni Luffy ang pamilya ni Shanks si Roger at Rayleigh at ang buong Roger Pirates. At except nga raw syempre kay Buggy. At ang matindi, habang nagsasalita nga raw si Luffy patungkol sa Red Hair Pirates, ipinakita nga raw ang misteryosong lalaki dyan sa Elbap. Makikita nga raw natin ang lalaking yan mula sa likod niya at talagang parehong-pareho nga raw ito sa lalaking kainuman ni Crocus sa chapter 631. Naglalakad nga ang misteryosong lalaki papunta sa Oras Castle at talagang napakalapit na nga raw nito sa main door. So ayun, mukhang makikilala na nga talaga natin ang misteryosong lalaking ito dyan sa Elbap. Siya nga yung laging nakasiluet mga tol, at dahil sa nandyan nga sila Luffy sa kastilyo, siguradong ilang chapter na nga lang at makikilala na nga natin kung sino talaga ito. Anyway, cut naman kay Ripley kung saan ina-examine nga raw nito ang treasure tree Adam kasama si Ripley. At mula nga dyan, nakita nga raw ni Frank ang isang napakalaking mural sa puno. At sabi nga ni Ripley, mukhang drawing nga raw yan ng mga bata nung unang panahon at parang naging fossilize na nga raw ito at naging parte ng puno dahil sa katagalan. Ang mural nga raw na yan isa sa mga cultural significance ng heritage ng bansa nila at ang estimated na taon nga raw kung kailan drawing yan maaaring 800 to 900 years ago. At kung totoo nga raw yun, kasabay raw yan nung period ng Void Century. Talagang biglang-bigla naman si Frankie sa mga sinabi sa kanya ni Ripley. Kailangan niya nga raw agad niyang ipakita kay Robin at sasabihin niya raw ito mamaya. At sabi na nga lang dyan ni Frankie, kakaiba nga raw ang drawing na yan para sa Elbap dahil sa mukhang hindi nga raw mukhang giant ang mga ito. At habang sinasabi niya nga dyan, pinapakita nga ang nakadrawing sa mural at yun nga isang mermaid princess, isang robot na gaya kay Emmet at isang creature na merong kakaibang tenga. So hindi ako sigurado pero maaaring related nga sa mga ancient weapon ang drawing na yan. Kaya titignan nga natin pagdating ng full chapter. Kat naman sa Walrus Academy kung saan meron nga mga bata ang naglalaro habang si Angie naman nagtuturo sa klase niya. Sa loob naman ng OWL Library, dinala nga ni Sol ang Harley Book ng Elbap na merong mga sacred text para ipakita kay Robin. Ang libro nga raw na yan talagang napakaluma na at meron nga raw itong simbolo ng araw sa pabalat nito. At pareho nga raw yun sa nakita natin sa simbahan ni Kuma sa flashback niya. Sinabi nga ni Sol na marami nga raw interpretation patungkol sa Sun God at ang kwento nga raw nito talagang kalat sa buong mundo at ang Harley Book nga raw na yan merong 3 chapter at ang isang chapter nga raw nire-represent ang isang mundo. Ang pangatlong chapter nga raw sinasabing ang mundo kung nasaan sila ngayon at ang katapusan nga raw ng chapter hindi pa nakasaad dahil sa hindi pa nangyayari. Kaya mula nga dyan mga tol talagang binasa na nga ni Robin ang Harley Book at sa napakatinding double page nga raw mga tol makikita natin yung drawing at mga sulat mula sa librong yan at i-describe nga mga tol ni Redo ng drawing. Sa gitna nga raw ng mural nandun ang Adam Tree. Sa taas daw nito nandun ang isang monster o demon na may pakpak habang nagbubuga nga raw ito ng apoy mula sa bunganga niya. Sa kanang bahagi naman daw ng mural makikita natin ang maraming detalye. Sa isang side nga raw makikita natin ang isang great city kung saan inaatake ito ng napakalaking serpent. Sa kabilang side naman daw merong arc ng King, Angel at Animals at sa part nga raw na yan makikita natin ang buwan kung saan merong mga tao ang nag-aalay. At ang last part nga raw similar doon sa painting na nakita ni Enel sa buwan. Sa left side naman daw ng mural makikita naman natin ang napakalaking laban. Makikita nga raw natin si Nika o Joyboy kung saan lumalaban ito sa napakalaking wing demon habang may hawak nga raw na araw ang demon dyan sa kamay niya. Si Nika naman daw lumalaban kasama ang mga giant. Ang isang araw sa mga ito may sungay. Kasama nga rin daw ang mga samurai, Lunarian, Minx, Mermaid, Princess, pati na nga rin ang mga sea creatures. Pati na nga rin daw angels at robot na katulad ni Emmet at maraming ang mga barko kung saan sakay nga nito ang mga tao. At ang isa nga sa mga barkong yan mula raw sa Arabasta. So ayun mga tol, base nga dyan sa Harley Book yan nga yung mangyayari sa final war ng kwento. Siguradong ang wing demon na tinutukoy sa kwento walang iba kundi si Im-sama at mukhang mapagkakaisa-isa nga ni Luffy ang lahat para labanan si Im-sama. So ito naman daw yung nakasulat na sacred text mula dyan sa Harley Book. Sa unang mundo, ang Earth nga raw merong apoy. Ang sangkatauhan nilalamon ng kanilang mga
butihin, kaya humawak nga raw ang mga ito sa ipinagbabawal na araw. Yung mga alilang araw nagdasal, ang Sun God nagpakita, ang deity ng Earth nagalit, kaya kasama ang serpent ng Hellflame binalot nga raw nila ng kamatayan at kadiliman ang mundo at hindi na nga raw magkikita pang muli. Sa pangalawang mundo naman, sa kawalan nga raw merong paghinga, ang deity ng Forest nagpadala ng mga demons, ang Sun walang ginagawa kundi ang magpalaganap ng mga gera, ang mga tao ng Half Moon nakita ang panaginip, ang isang lalaki naging god matapos nitong patay ng araw, ang deity ng karagatan talagang nagalit at hindi na nga raw magkikita pang muli. Sa pangatlong mundo naman, sa Chaos nga raw merong Void, ang Trouble Shadow nga raw talagang naaalala ang ipinangakong araw, nakikinig lang daw ang mga ito sa fragment ng buwan, ang Sun God nagsasayaw at tumatawa habang dinadala nga raw nito ang mundo sa katapusan. At sa pagbabalik nga raw ng araw merong bagong liwanag at doon nga muli nagkita sila. So ayun mga tol, talagang medyo malalim nga ang sacred text na ito at talagang napakahirap i-translate sa Tagalog. Bali yan nga yung mga nangyari sa una, pangalawa at pangatlong mundo at yun bali mas ipapaliwanag na nga lang natin yan pagdating ng full chapter. Kaya yun syempre, kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!